Good evening. Please let me know if the audio is audible. Okay, I'm sorry I'm a little late. I did promise a live to explain the denial by the Makati Court, Branch 150, if I'm not mistaken, of Senator Antonio Trillanes' motion for reconsideration on the previous order uh, issued by the court. Uh, the court this entire case stemmed from proclamation issued by the by the Office of the President, Presidential Proclamation 572, that essentially recognized that the amnesty that Antonio Trillanes claims to have availed of is actually, well, not really void, but that he did not actually apply or did not make a complete application of amnesty. The proclamation then went on to say that since he did not actually apply for amnesty, or his application was incomplete, therefore he does not actually have any amnesty at all, and therefore all of the cases filed against him must continue. Please take note that when the Malacanang says that this is void, it also includes the previous court-martial that he was undergoing, court-martial proceedings that he was undergoing under Special General Court-Martial Number 1. We will talk about that later on. So Makati Branch 150 recognized the validity of Presidential Proclamation 572, and in its decision, Judge Elmo Alameda determined that in failing to provide the court with a received copy of his application for amnesty, and in particular stating that he is now retracting all his previous statements against the government, and in support of the recognition of the amnesty being granted to him, he needed to prove that by submitting a certified true copy or a receiving copy of the application. He was unable to do that, and so the Makati Court says that actually recognized that he in fact did not apply for amnesty, and therefore the case would continue. In doing so, the court issued a warrant of arrest, and he issued also a whole departure order against Senator Trillanes, so that now that every time he has to leave the country, he has to ask permission from the court, Branch 150, and the court must evaluate whether or not he is going to return, whether or not there is sufficient grounds to prevent him from leaving or to allow him to leave. So, despite the recognition of the whole departure order by actually applying for leave to leave the country, Senator Trillanes had filed a motion for reconsideration on the court's decision to not just to recognize on two things: one, to recognize Presidential Proclamation 572, and second, to ask the court to reconsider its finding that he did not apply for amnesty. So basically what the court is saying is that there is nothing in what you filed in your motion for reconsideration that says that we have to change our decision. You have not convinced the court that you actually applied for amnesty. So that's it. It's very simple. The motion for reconsideration is filed by Senator Trillanes possibly so that he can file a case for certiorari with a higher court, either with the Court of Appeals or with the Supreme Court. So we expect that that's what he's going to do. In being denied this motion for reconsideration, he can now ask a higher court to rule against the Makati Court, saying that the Makati Court the Makati Court issued its decision with grave abuse of discretion. Ano to? Bakit napaka-demanding ng iba ngayon? Nakikinood lang yung iba dito, demanding pa. Simple English lang naman yan, madali intindihan. Thank you, M.A. Badillo. Natawa naman ako dun sa comment nyo. Okay, so ulitin ko.
And just for the sake of everybody understanding, may decision may nag-issue ang Malacanang ng Presidential Proclamation 572. Doon sa 572, kinikilala ng hukuman, sinasabi ng Pangulo is that nung kinalkal nila yung records ng amnesty ni Senator Trillanes, hindi nahanap yung application niya. At hindi niya mapapatunayan at walang patunay na nag-comply siya dun sa mga kondisyones ng original application ng amnesty na ginrant ni President Noynoy Aquino under Presidential Proclamation 75, under Proc 75. So, nung nilabas ng Malacanang yung decision na yun, nag-evaluate ang Makati Court ang Makati Branch 150 kung talagang nag-apply si Senator Trillanes ng amnesty. Ang Branch 150 po kasi ang dumidinig dun sa kaso ng rebellion. Ito yung kaso ng Manila Pen Incident. Sa Branch 148 yung kaso ng kudeta tungkol dun sa Ukod. So, dun sa Branch 150, si Judge Elmo Alameda nag-issue noon ng desisyon at sinasabing wala ngang patunay si Senator Trillanes na nag-apply talaga siya for amnesty kasi hindi niya maipakita yung receiving copy ng kanyang amnesty application. Dahil hindi niya maipakita yung kanyang application, yung receiving copy na ito, o hindi niya maipakita kahit man lang certified true copy ng kanyang application, hindi niya mapatunayan na nag-apply nga siya at hindi din niya mapatunayan na nag-comply siya din sa mga kondisyones ng proclamation ni Noynoy Aquino. Gayunman, so dahil dito, nag-issue ng warrant of arrest at hold departure order ang Branch 150 na dumitinig ng kaso ng rebellion at ito ang inapplyan ni Senator Trillanes ng leave para makaalis ng bansa. Okay? So, yun lang. Simple lang yan. After this, malamang gagawin ng kampo ni Senator Trillanes ay aakyat sa mas mataas na hukuman at kikwestiyonin itong desisyon ng Makati Branch 150. Or, magre-rely na lang siya doon sa kasong na-i-file na niya doon sa Korte Suprema. Kung tatandaan po natin, meron siyang direct filing doon sa Korte Suprema ukol doon sa issuance ng Presidential Proclamation 572 at pinapadeclare niya ito na void. Pero ang sabi humingi rin siya ng temporary restraining order. Hindi po nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kung kaya't tumuloy ang mga kaso dito sa Branch 150 at Branch 148. Okay. So, sabi ni wala yata ako nakikitang tanong. Sabi ni Fang Gregorio, nahihirapan magtagalog si Attorney kaya mas okay na yung English. Okay, wag niyo nang pag-awayan yung wika. Ito na nga, nagtatagalog na ako para maintindihan ng lahat. Hindi po ako nahihirapan. It's just na ang wika kasi ng hukuman ay talagang English. In fact, pinag-aaralan sa mga law schools ang batas using the English language. Kaya nga hindi katakataka yung issuance, yung pagkikilala ng Korte Suprema na hindi kailangan ituro ang Pilipino dun sa sa higher education, sa tertiary level. Kasi sanay ang mga huwes natin, ang mga mahistrado natin na magsalita at inaral nila ang batas sa wikang Ingles. Kung kaya't mas madali talagang i-explain ito also in the same language. O gayon pa man, siguro naman naiintindihan niya na. Babalik na, ulitin ko ha, dun sa dati nag-issue ng arrest warrant at saka hold departure order ang Branch 150 dahil kinikilala nito, dahil ang sinasabi nito ay hindi napatunayan ni Senator Trillanes na siya ay nag-apply ng amnesty at hindi rin niya napatunayan na nag-comply siya dun sa mga requirements na ito. Dahil dito, nag-file siya ng motion for reconsideration at natalo din siya dito sa motion for reconsideration. Sinasabi ng hukuman, wala talaga siyang naipatunayan at wala dito sa kanyang mga argumento ang makakapagbago nito ng original na decision nito. Makakaapekto ba ito dun sa paglakad niya? Hindi po, kasi nag-apply naman po siya ng permission to travel dito sa hukuman na nag-issue ng kanyang hold departure order. Dahil nag-issue ng hold departure order itong hukuman, hindi ibig sabihin na hindi siya makakaalis ng bansa. Ang ibig sabihin nito ay kailangan niya mag-apply every time na aalis siya ng bansa dun sa hukuman at i-evaluate ng hukuman kung may possibility siyang tumakbo, kung may nag-hold sa kanya dito, kung ano ang kumbaga kung
dun sa pag-aalis niya ay hindi siya tatakas and so on. So, pumayag naman ng hukuman, itong branch 150 din po, ang pumayag na makaalis siya ng bansa. Huwag na po kayong magalit. Kasi nga, ang pag-aalis ni Senator Trillanes ng bansa ay may permiso dun sa hukuman. So, ganyan po talaga. Hindi po siya mapipilitan bumalik sa Pilipinas dahil dito sa desisyon na ito, dahil nga nag-apply siya ng permiso dun sa hukuman para makaalis ng bansa. So, okay lang yon. Huwag po kayong magagalit na nakaalis siya ng bansa. Hindi po kasalanan ng hukuman yan kasi ang ini-evaluate lang ng hukuman kung may possibility na tumakbo siya or yon kung hindi matutuloy yung mga hearings dahil nga umalis siya ng bansa. Tignan natin yung mga tanong ninyo. Wag niyo pong pagdebatihan kung anong wika ang gagamitin ko dito sa pagpapaliwanag sa inyo, ha, kasi kapag mas madali na ipaliwanag ito sa English, that's what I'm going to use. So you really don't get very much say in it. Although what I'm going to do is make sure that everybody understands it no matter what language I'm using. Okay, please, wag na ninyong pagdebatihan yan. Wala na, nasasayang ng oras ninyo. Ang gawin ninyo, bigyan niyo ako ng tanong para mas maunawaan ninyo yung sinasabi natin dito. Sabi ni Jomar Manyala, kung kakatigan ng Supreme Court ang decision ng Branch 150 o katalud pa, final na po ba yun? Yes, of course, lahat ng mga decisions ng Korte Suprema, kapag ito ay naka-attain ng finality, in other words, lumipas ang 15 days nang walang apila, o kaya tapos na yung period ng, o kaya naapilahan na-file na yung motion for reconsideration sa Korte Suprema ng isang decision na inilahad nito, ay magiging final na po ito. Court of last resort na, yung final say is always with the Supreme Court. Sabi ni Jake Cullen, may time limit po ba ang pag-ibang bansa niya? Oo, sinasabi niya dun sa hukuman kung gano'ng katagal siya maaalis. Pag lumampas po siya dito, maaari siyang kastiguhin ng korte at hindi na siya payagan dun sa susunod. O kaya i-withdraw yung, o kaya yung mga ganon, o kaya maaari din kanselahin yung kanyang bail. So, yes, pwede siyang pwedeng i-limit yung period na umaalis siya. Tinatanong ni John Sebastian, do you think Trillanes may get arrested when he arrives at the airport? Hindi po, humingi po siya ng permiso para makaalis ng bansa. So, hindi po mababago yon. Tinatanong ni Nelo Tejano, ano po ang ganap sa court martial? Wala pa po, kailangan natin mag-intay kung anong galaw ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, nabago na ang Chief of Staff at titignan natin kung gagalaw ang AFP. May possibility po kasi na ang AFP ngayon ay nakikitunog lang dun sa sinasabi ng Malacanang. At dahil hindi nagsasalita ang Malacanang, may possibility na hindi nila ituloy ang court martial. That doesn't mean that it cannot do so at some future time. Malamang iniintay nila ang finality nito sa Korte Suprema, pero right now kasi yung presumption is valid yung Presidential Proclamation 572. Yung Presidential Proclamation na kinikilalang hindi talaga nag-apply ng amnesty si Senator Trillanes, kung kaya't maaaring ituloy ang Special General Court Martial No. 1. Hindi nila ginagawa ito. Malamang nakikitunog din sila sa Malacanang. Ito yung problema. Kukunti po ang maaaring mag-abiso sa ating Pangulo tungkol dun sa court martial proceedings. So, iintayin po natin until either maliwanagan ang kanyang mga advisors ukol dito sa court martial o magsalita ang Pangulo na ituloy nga ang kanyang court martial. Tinatanong ni Dalia kung maaari bang i-cancel ang passport niya. Hindi po. Kasi hindi naman fugitive siya from justice, hindi pa naman po siya tumatakas at hindi pa po siya, nandun pa siya within the time limit dun sa permiso na hiningi niya dun sa hukuman na aalis siya ng bansa. Kapag lumabag siya doon, maaari pong, yun na po ang maaaring, kailangan i-declare ng hukuman muna na siya ay fugitive dahil hindi nga siya bumabalik, then pwede nang i-cancel yung passport niya. Tinatanong ni RV Lorente, bakit ang ordinaryong tao lang ganyang pribilehyo? Hindi po totoo yan. Posibleng hindi nyo lang nakikita. Pero kasi, unang-una bailable itong final sa kanya, itong rebellion, ginrant siya ng bail. Tapos, humingi siya ng permiso sa hukuman at sinabi naman ng hukuman na mukha namang babalik siya. So, binigyan siya ng permiso.
please, wag niyong iisipin na hindi patas ang batas. Patas po yan. Nakikita niyo lang kasi si Trillanes at galit po kayo sa kanya kung kaya't sinasabi ninyo na parang parang walang parang hindi makatarungan ito. Hindi po totoo yan. Depende talaga yan sa evaluation ng hukuman kung sa tingin nila ay tatakbo yung tao o hindi. Tinatanong po ni Rambonet, ano mangyayari pag hindi bumalik si Trillanes sa Pilipinas? Ayun na po, magfa-file po ng motion ang Department of Justice dito sa branch 150 at hihingi nila na i-cancela ang passport ni Senator. I-declare siya na fugitive dahil hindi nga siya bumabalik dahil lumabag na siya dun sa kanyang hininging permiso na ginrant ng hukuman na makaalis ng bansa for a certain specified amount of time. Pag hindi siya bumalik, pag na-file yung motion at ginrant yung motion na yun, kakanselahin po yung passport niya at mapipilitan siyang umuwi. Okay, naiintindihan ko po na galit kayo dito kay Senator Trillanes, pero ito nga po, ini-explain namin sa inyo yung proseso. So, yung ibang mga tanong, halimbawa, paano kung hindi siya bumalik? Yun na nga, maaari ipakansela natin yung kanyang passport para mapilitan siyang umuwi. Paano kung mag-seek siya ng asylum sa ibang bansa? Discretion po yon ng ibang bansa. So, kung nagagalit kayo kung bakit siya pinayagan ng hukuman, mismong nag-inapilan naman yata or nag-file din naman ng ang Department of Justice ng motion for reconsideration dito sa pag-grant sa kanya ng kanyang permiso para makalabas ng bansa. At dininay naman ito yata apparently dininay ito ng hukuman. Although maaaring umakyat pa rin ang DOJ and file a petition for certiorari dun sa mas mataas na korte at questionin yung pag-issue ng kanyang permiso, gayon pa man na-execute na, nakaalis na siya dahil nga binayagan siya doon sa makalabas ng bansa. Huwag po kayong magagalit. Ganyan po talaga ang proseso ng hukuman. Kasi for the moment, dahil hindi pa siya na declare, wala pa pong finding yung hukuman na guilty na siya, lahat tayo may basic freedoms pa. So, isa yon yung presumption of innocence. Dahil presumed na innocent ka, normally, meron ka naman pang freedom to travel. Kasi basic yan nasa constitution natin yan, kinikilala yan So, kailangan, para mapatunayan, para limitahin yung freedom niya to travel, kailangan may basis yan. Pag sa tingin ng hukuman ay maaari siyang tumakbo, o dun sa basis pag in-evaluate ng hukuman na maaari siyang tumakbo, limitahin yung freedom to travel niya. Pero gayong walang nakikita yung hukuman ng dahilan para i-hold pa siya dito dahil maliwanag na posible na malaking chance yung kanyang pagbabalik dito, may property siya dito, may pamilya siya dito, may bahay siya dito, senador pa rin siya ng Republika, then tama pa rin ang desisyon ng hukuman. Hindi ako masaya, hindi ako natutuwa na nakakaalis siya ng bansa. Gayon pa man, kinikilala ko na nasa power talaga ng hukuman na i-issue yung ganong klaseng order. Sabi ni Juan Jan, Trillanes is hiding in the US already. Hindi po natin yan alam for sure. Sabi ni Sagibu Yage, wala po bang bail under branch 50? Meron nga po, kaya nga siya nakalabas Okay. So, paano nga po kung mag-apply siya ng asylum sa ibang bansa? Ano po magagawa ng Pilipinas? Wala po. Kasi discretion yan doon sa bansa na nag-grant ng amnesty na yun. Magagalit na naman kayo. Ano ba mas gusto ninyo? Nandito siya nagdi-destabilize sa bansa na nagre-recruit siya ng mga tao na maaaring umaklas dun sa ating Pangulo o nandun siya sa malayo at nawawala yung kanyang credibility niya dahil tumakbo siya. Ako mas gusto ko nang wala siya dito sa bansa dahil napapatunayan din na hindi niya kayang harapin ng Pangulo. Di ba ang yabang-yabang hindi naman nga ako na may personal. Pero dati, iniyabang niya na hindi siya natatakot sa ating Pangulo, hindi siya natatakot sa kung ano man daw ibato ng ating Pangulo sa kanya. So kung tatakbo siya, kaninong credibility ang nasisira? Hindi ba kanya? Sabi ni Francis Harina, hindi ako galit, masaya lang ako pag nakulong siya. Oo, pero alam ko, kahit ako masaya din ako kung makulong siya. Pero hindi ako magiging masaya kung makukulong siya ng labag sa ating batas. Kung makukulong siya ng labag sa mga prinsipyo ng hustisya. Hindi tayo maiiba dun sa delusion nila na diktador ang ating Pangulo. Susunod tayo sa batas, susunod tayo sa hindi katulad ng isang dating presidente na wisyo lang niyang makulong ka, wisyo lang niyang mamili lang siya kung sino yung mga gusto niyang ikulong, pero yung mga kanyang kabarilan at kung
kaninong kaalyado niya ay hindi nagagalaw ng batas. Hindi po tayo ganun. Patas ang batas. Kung hindi siya lumabag ng batas, hindi siya lumabag ng batas, wag natin siyang ipakulong. Gayon pa man, nasa hukuman na po, ang hukuman po ang magde-decide kung ang kanyang paglalabag ng batas, kung meron ngang siyang paglalabag sa batas at dahil dito makukulong siya. Hindi yung inaano natin, pinipilit natin itong particular na kaso na ito dahil gusto lang natin siyang makulong. Hindi po ganyan ang hustisya at hindi po dapat natin ginagamit ang sistema ng hukuman natin. Hindi natin dapat ginagamit ang sistema ng hustisya para gumanti dun sa isang taong kinagagalitan natin kahit wala siyang ginagawa. So, importante, mahalaga dapat sa atin na mapatunayan yung kanyang paglalabag sa batas. At hindi din dapat tayo naiinis dito sa due process requirements ng ating constitution at ng ating batas, dahil naiinis lang tayo dito sa isang particular na taong to. Bakit? Kapag nag-set tayo ng president na yung isang tao gusto lang natin ipakulong dahil naiinis tayo sa kanya at lalabagin natin ang mga batas at ang ating saligang batas para lang makulong natin yung kinaiinisan natin, one of these days sa atin po mangyayari yan. Kailangan patas po yung pag-apply ng ating batas, kung hindi babalik at babalik sa atin yan. At babalik yan possibly dun sa ating minamahal sa buhay. So wag po tayong ganyan. Ang mahalaga dito ay umaandar po ang proseso ng ating hustisya. Sabi ni Neil Aitzul Leona, uy, kayo talaga yung mga pangalan ninyo, minsan ang hirap-hirap i-pronounce. O gastos po ba ni Trillanes ang biyahe niya o sa taong bayan? Wala, hindi po tayo sure, pero ang pagkakaintindi ko, may mga invitation siya na pupunta sa Europa at sa ibang bansa para magsalita. So, para magbigay ng speech or makapag-meeting kung kani-kanino. So, ang pagkaintindi ko ay sponsored itong mga trips niya. Sabi ni Nonoy Espinar, ako galit at gusto kong makulong siya, pero gusto ko na ayon sa batas ang maging hatol sa kanya. Yan, tama po yan. Sabi ni Willie Nosnevets, Stevenson siguro to, kayo talaga pag binabalik-baliktad din yung pangalan ninyo, ang hirap-hirap kong sagutin sa inyo. Tama ka dyan, dapat hustisyang pairalin. Sabi ni Damus, tamo, the only defense we have against international scrutiny is prosecution in accordance to our laws. Tama. Sabi ni Jose Aguilar, hindi naman binggador ang presidente, kaya hintayin na lang natin kung ano ang gagawin ng batas laban sa kanya. Sabi ni Leo Rigor, have patience, friends. We should do the right thing to prove to the opposition that this admin is following the rule of law. Tama ka, Leo. Pero hindi natin pinapatunayan ito sa oposisyon. Pakialam natin sa kanila. Pinapatunayan natin ito sa sarili natin na kung yung dating administrasyon ay hindi ay lumalabag sa batas dahil namimili lang sila kung sino ipoprosecute nila. Itong batas natin wala tayong kinikilala. Senador ka man, kaalyado ka man o hindi, kailangan pinoprosecute natin sila. Kailangan nagdidemand tayo ng highest, yung strictest na pagsusunod sa ating mga batas. Sabi ni Randolph Gutierrez, politicians should be banned or disqualified when convicted with due process. O naman, nandun naman po, meron pong tinatawag na perpetual disqualification from office na bahagi po yan ng penalty. Kapag ikaw po ay nahatulan at guilty ka, pagka yung penalty are more than 6 years imprisonment, normally meron yung perpetual disqualification from office. So, hindi na po kayo maaaring tumakbo for office kapag na-convict kayo. Yun lang nga, kapag kayo ay na-pardon at ang kasama dun sa pardon ay buong buo, pati yung perpetual disqualification mo, ma-erase po lahat yun. Sabi ni Nosreg Sen may possibility po ba man ma-court martial si Trillanes? Parating nandyan po yung possibility. Dahil ang problema lang hindi uma-action ng AFP. Siguro dun po natin ididirekta yung ingay natin. Ano na, AFP, nagbago na kayo ng Chief of Staff, di pa rin pa kayo gumagalaw. Ano ba ang dahilan? At least i-explain ninyo sa amin kung ano yung konsiderasyon ninyo. Ngayon, kung ang konsiderasyon ninyo ay politika, natatakot kayo dito kay Trillanes, ayaw ninyong i-handle yung kaso ninyo, ay umamin na lang kayo para kami ang pwedeng humatol sa inyo, kami ang pwedeng mag-file ng mga nararapat na kaso laban sa inyo dahil hindi ninyo fina-file ang kaso o hindi ninyo tinutuloy ang court martial ni Senator Trillanes. O, sabi ni LP Kiambao, nangyari sa court martial? Yun na nga kahit tayo nagtatanong, dapat tinutuloy yung court martial na yan. Sabi ni Dalia, na pressure po bang Branch 150 dahil nagpahayag ang Chief Justice na linisin ng judiciary? Wala po tayong nakikitang ebidensya na ganyan.
Wag po tayong mang-intriga ng ating mga hukuma, ng mga huwes, kasi mahirap yung trabaho nila. Dinedetret yung mga yan, naaakusahan na tumatanggap, pagka hindi nagugustuhan yung desisyon, huwag po natin bigyan po ng additional na problema yung ating mga hukom at mga magistrado. Pwede natin i-evaluate yung mga desisyon nila, pero yung para personally natin sila, hindi po yata nararapat yan. Mahirap po yung trabaho nila. Sabi ni Flor, maraming salamat. Marami akong natutunan sa inyo. Very clear ang explanation. Sabi ni Gina Flores, paging AFP, kilos-kilos na din kasi. Yan, tama yan. Ganyan yung mga panawagan natin. Sabi ni Marlito, madam, di kaya lalong maging mahalimaw yung pag nasa ibang bansa o malaking banda sa Pilipinas. Oo, pero pag nasa ibang bansa naman siya, paano siya kukuha ng mga sundalo para umaklas sa presidente? Paano siya kukuha ng mga followers niya na para umaklas sa presidente? At paano na ngayon ang Senate chances ni Congressman Alejano na makapasok sa Senado kung wala yung kanyang katuwang na nangangampanya sa kanya? This is also going to reflect on his party. Kung kaya hindi ako ganun kainis, mas gusto ko nga na hindi na siya bumalik dito, mawawalan siya ng saysay dito sa Pilipinas. Marami na nga nagsasabi na kapag natapos ang kanyang Senate term, wala na rin siyang saysay. Sabi ni Ariel Narvasa, pwede bang hulihin si Trillanes dito sa UK? Kung kinansela yung passport niya, i-deport siya back to the Philippines siya. Sabi ni Eugene Bolado, suggestion lang po, pag may warrant of arrest na, mag-set ang court natin ng allowed to travel pero limited only to 10 days maximum at i-notify ang immigration ng ibang bansa. Pwede po bang ganon? Like I said, kasi hindi pa po hindi po siya guilty. So nire-restrict lang natin ang kanyang right to travel base dun sa puntirya ng hukuman na matuloy ang kanyang hearing. Hindi po ito parusa. Kahit ang warrant of arrest po, hindi po ito parusa. Ito ay para mag-acquire ng jurisdiction ng hukuman, para madala siya sa hukuman at matuloy yung trial. Gayon din po ang whole departure order. Kung malaki yung masyadong malaki yung posibilidad na tumakas siya, hindi po matutuloy yung trial. Yun po ang puntirya ng mga ganitong klaseng orders ng hukuman. Sabi ni Idon Algopera, may time limit ba na masabi na pwede mag-file against the AFP due to inaction? Pwede na ngayon kasi yun nga the presumption is valid yung presidential proclamation na kinikilalang hindi talaga nag-apply ng amnesty si Senator Trillanes. Kailangan magbigay ng nararapat na dahilan ng AFP. At tatandaan po natin, hindi pwedeng sabihin ng Armed Forces of the Philippines na wala silang jurisdiction kay Senator Trillanes. Yung jurisdiction po ay na-acquire ng Special General Court Martial No. 1 nung ito ay inarin habang nandun pa siya. So, yun pwede na kahit ngayon. Sabi ni Ching, AFP, kumilos na kayo para ma-court martial court martial. Saludo daw sila sa atin. Sabi ni Mark Ramirez, mayroon po bang bodyguard ng mga judge? Minsan po maaari silang mag-apply ng security na PNP or AFP na ma-assign sa kanila. Lalo na yung mga judges ng mga special drugs courts, yung mga yung mga hukuman na puro drugs lang yung mga kaso, dati in-issue sila. So, maaari kung meron threat sa kanila, pwede silang mag-apply ng security. Sabi ni Kuya Chef, anong legal na paraan na pwedeng gawin ng publiko para ma-pressure natin ang AFP to push ang courts martial? Pwede hubang may gawin ng Kongreso? Imposible na kasi sa Senado na ma-pressure ang AFP for courts martial. Magkaiba po kasing branch ng yan. So, maaari, yung iba ang ginagawa nila para ma-pressure ay mag-hold ng hearing in aid of legislation kung bakit biglang nagkaroon ng ganitong klaseng kalaki na discretion ang AFP na hindi ituloy ang court martial, gayong maliwanag naman ng order ng Pangulo na hindi kinikilala ang amnesty. Hindi kinikilalang nag-apply talaga ng amnesty si Senator Trillanes. Ang isang pressure ay, well, of course, may social media. Kailangan sulatan natin ang AFP Chief of Staff. Maaari rin natin hingin sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang Chief of Staff kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tinutuloy ang court martial ni Senator Trillanes. Hindi po ito matter of discretion kasi nag-acquire na po ng jurisdiction. Ang kailangan lang pong gawin ng ating Chief of Staff ay reconvene yung Special General Court Martial No. 1. At wag din po natin kakalimutan, si General Galvez, nung siya ay Chief of Staff ng AFP, he cannot be allowed to get away with this.
Okay? Siya po yung umupo. Siya po talaga ang may dahilan kung bakit hindi natuloy ang court-martial ni Senator Trillanes. Kung matatandaan natin, meron siya mga previous pronouncements na kinonvene na po niya ang Special General Court-Martial number 1. Tapos later on, nag-issue siya ng statement na hindi na daw matutuloy ang court-martial ni Senator Trillanes, pero wala siya pong ginawang galaw. I mean, wala siyang explanation kung bakit hindi itinuloy. So, if this person, itong si General Galvez, ay mag-attempt pa na mag-seek ng ibang posisyon o kaya tumakbo for any election later on, wag po natin kakalimutan siya po ang dahilan kung bakit hindi po natuloy ang court-martial ni Senator Trillanes. Gayon pa man, ang current Chief of Staff ay kailangan din mag-issue either ng order o mag-explain dito sa publiko kung bakit hindi natutuloy ang court-martial ni Senator Trillanes. Sabi ni Lady Sairocha, yung kila VP Paulo Duterte at Attorney Carpio, kailan yung effective? Di ba may warrant of arrest na si Trillanes? Opo, at kung hindi ako nagkakamali ay nag-file na po siya ng bail para doon. Sabi ni Gift Bermudez, di ba pwede ka mag-i-apply AFP Judge Advocate para matuloy ang court-martial? Sa JAGS, pwede, in theory. Sabi ni Matsumo Kent, untouchable si Milice Trillanes sa mga kapulisan na to. Ano nangyayari? Hindi po siya untouchable. Wala po siyang existing warrant. Anong gusto po niyong gawin ng mga pulis natin? Arestuhin siya ng walang warrant. Di sila naman mananagutan. Ay, sabi ni Maria Angela Kahanding, 338 shares pa lang daw. Share naman daw dyan para hindi tayo paulit-ulit nag-explain dun sa wall. At yung mga hindi pa po nagka-click ng like and follow dun sa Luminous page natin, sige na, mag-click ka ng like and follow para sa susunod na live, mananotify po kayo. Also, i-click niyo yung notifications button on the upper right hand corner, almost at corner, kung kayo naka-laptop. Sabi ni Jomar Manialak, sino po maaari mag-file ng kaso sa ombudsman to question the AFP chief? Any person with personal knowledge. So, maliwanag naman lahat tayo may personal knowledge dito dahil hindi natutuloy yung court-martial ni Senator Trillanes. Sabi ni Leroy Pandita, 2 korte may kaso siya pero parang walang nangyayari. Bakit di siya nakukulong? Bakit ang hirap at ang bilis? Leroy Pandita, ina-explain nga natin. Unang-una, dun sa Branch 48, ay hindi para sa Branch 48, napatunayan naman ni Senator Trillanes daw na nag-apply siya for amnesty. O so bakit siya makukulong? O doon naman sa branch 150, nag-apply naman po siya ng bail at saka naka-issue ng at saka nakahingi siya ng permission to travel. Bakit niyo po ba pinipilit na ang gusto ninyo? Kailangan sumunod tayo sa proseso. Huwag po kayong ganyan, umiiral kasi ang emosyon eh. Hindi po pwedeng ganyan. Ang tinitingnan natin dito, yung mga kaso na ito ay para mampanagutan niya yung ginawa niya noon sa Manila Pen. Hindi natin siya pinakukulong dahil asar tayo sa kanya, pinakukulong natin siya para managot siya dun sa mga kasalanan niya dati. Tandaan po natin kung bakit tayo may judicial system. Ginagawa natin to para parusahan yung mga nararapat parusahan dahil lumabag sila sa batas. Hindi natin pinakukulong yung mga kinaiinisan natin. Ngayon, kung sa tingin ninyo destabilizer si Senator Trillanes, hindi kailangan ma-filean siya ng kaso, yung mga yung mga sedition cases. So meron na nga po nag-file sa Pasay City ng inciting to sedition dito kay Senator Trillanes. So, yun ang titignan natin kasi nandun pa po siya sa piskalya for determination of probable cause or kung sakasali hindi pa po umaakit sa hukuman. So, kung yun ang kinagagalit ninyo, yung action ni Senator Trillanes, ayan, meron na pong nag-file dun sa Pasay. Pero wag niyo naman pong pipilitin yung branch 150 na ikulong siya dahil galit tayo. Hindi po ganun yun. Ikukulong siya dahil may kasalanan siya. At yung kulong na yun ay after magkaroon siya ng trial. In the meantime, he's presumed innocent until proven otherwise. Yung presumption of innocence yan, nag-extend yan to his, right to have bail and his right to travel. Sabi ni Ives Suba, sorry, pero kabuisit lang ba talaga kami? Naintindihan ko, sino bang hindi buisit, di ba? Kahit ako, naiirita ako dun sa mga pinagsasabi niya. Pero kung yung mga pinagsasabi niya, yung kinaiinisan natin, sasagutin natin siya. Yun yung paraan para maidaos ninyo yung inis ninyo. Sagutin niyo siya, kaya nga meron tayong social media eh. Sagutin kulitin yung issue na yan. At parang awa nyo na, wag nyo nang iboboto yung mga kapartido niya, yung mga kaalyado niya. Alam kong tumatakbo si Gary Alejano. So, wag nyo na siyang iboto. Yan yung mga legal na paraan para maidaos natin yung inis natin sa kanya.
Sabi ni Renz Allison, wag nga kayong makulit, na high blood si madam. Hindi po ako na high blood. Na ano lang, napapressure lang. Sabi ni Blessy, noted, may kalalagyan niyang mga taong tatakbo sa kahit anong posisyon na walang ginagawang kabutihan para laban para ipaglaban ang labanan ng bayan. Sabi ni Edril, Cantillanes seek asylum. Kayo naman, oy, mga wag naman yung paulit-ulit. Once the Supreme Court finalizes the guilty verdict, he can actually apply even now. Ang tanong is, igagrant ba ng ibang bansa yan? So, second, wala po tayong magagawa kung i-grant nga ng ibang bansa yan kasi discretion yan ng bansa. Tayo, di ba, ayaw natin pinakikialaman tayo? Di ba nagagalit si Pangulo kapag pinakikialaman yung mga desisyon niya? Itong mga desisyon natin dito sa drug war, ayaw natin pinakikialaman tayo ng ibang bansa. So, hindi rin tayo pwede makialam sa ibang bansa kung gusto nilang i-grantan ng asylum si Senator Trillanes. Sabi ni Joe Calderon, bakit di mo nalang pangunahan pagsampa ng kaso sa ombudsman laban kay Galvez? Nasa likod mo kami. Wala na kasi si Galvez. Diba? Sabi ni Edril Padayhag, Cantillanes si Kasay, ano ba? Sabi ni Bahar, happy to see you on live again. Always watching and following you on Karambola to IG. Nakabuntot ako parati. Love you always for having such a brilliant mind. Maraming salamat po. Sabi ni Aling Dirgni, wag niya na ipakulong si Trillanes, hindi naman siya kasama sa kudeta, dami lang niya yun nung nandun siya lang niya, nung inosente si Trillanes. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko, hindi pa napapatunayan dahil hindi pa nagre-proclaim ang hukuma na guilty si Senator Trillanes. Ang presumption ay guilty siya, pero hindi ko sinasabing hindi siya guilty, hindi siya maaaring mahatulan ng guilty dun sa hukuman. Kasi nag-ano pa lang ngayon nagta-trial pa lang ngayon. Ang presumption is guilty siya. Pero ako naniniwala ako na totoo na meron talagang rebellion si Senator Trillanes. Kumpleto yung mga elements pero kailangan ang hukuman ang mag-proclaim yan, hindi tayo. Sabi ni Gift Bermudez, baka pwedeng lifestyle check si Trillanes kasi dami niyang pera, kahit anong oras kaya niyang lumabas ng bansa. Pwede rin. Sabi ni Sam Mendoza, nasobrahan lang po yung iba na panonood ng telenovela kaya na nawawala na sa ayos ang mga komento. Hindi naman po. Okay lang po. Kasi yung iba kasi late rin nag-tune in kaya sinasabi ko sa inyo, mag-click na kayo dun sa like at follow at saka dun sa notifications para lahat po ng at saka dun sa see first para kapag nagla-live, makaka-tune in po kayo ng maaga at hindi tayo pa ulit-ulit ng mga tanong. Sabi ni Jomar Manyala, kung aapil ang kampo ni Trillanes sa Supreme Court, will record Bush to appear personally? Hindi po. Usually papel lang sa Korte Suprema, wala pong trial yan. Sabi ni Gift, regular po bang live program ninyo para abangan ko lagi siya nahuhuli? Hindi po kasi regular ito kapag meron pong pressing na issue, pag hiningan po ako ng live, halimbawa kanina marami nagsabi, may lumabas na decision yung branch 150, maaari po bang mag-live? So yun, usually nagla-live ako. Sabi ni JT Tansar, pagdasal lang namin na mapabilis yung kaso kay Trillanes, dapat masampulan niya si Trililing, mabuhay si Tatay Digong. Pwede rin. Sabi ni Jose Ranzo Aguilar, hindi daw po rebellion dahil sa hotel nagpunta at hindi sa Malacanang. Hindi po totoo yan. Kasi wala naman po kinalaman yung lugar. Ang definition po ng rebellion is the raising of arms against a duly constituted government. Ano lang kailangan? Yung declaration nila against the duly constituted government at saka yung presence ng armas. Yun na lang po ang kailangan patunayan. So it doesn't matter whether it was in a hotel or in Malacanang. Maaari ngang committing the act of rebellion yung nakitulog ka sa ibang bahay. Basta patunayan na at some point meron kang pag-aaklas laban sa gobyerno. Sabi ni Esther, paano yan kahit hindi iboboto ang mga kandidato na walang nagagawa sa bansa at kurakot pa nananalo pa rin kasi nakakabayad sila sa Comelec or Smartmatic Tandem. Kaya nga po, nagpa-file tayo ng petition dun sa Comelec. Yung mga hindi pa po nagpa-file, kasi hindi pa yata tayo umaabot ng 100,000, hindi pa po nag-sign dun sa ating petition na mag-parallel manual account para matabla natin ang Smartmatic. Mag-sign na po kayo. Nandun po, nakapin sa top ng page doon sa Luminous. Huwag niyo pong iisipin na wala tayong ginagawa. At huwag niyo naman po kaming pilitin na kami yung mag-file ng mga kaso dito. Kay Trillanes, kina Galvez, ganyan. Kayo, sinasabi ninyo, galit kayo. File.
by all means file. Pero kasi kung i-expect nyo na kami parati, yung mga vloggers sa parati, mawawala na rin kami ng oras para mag-explain sa inyo kung ano yung nangyayari. Dapat hati-hati tayo sa trabaho. Sa tingin ninyo, kailangan mapanagunan ni General Galvez o yung current Chief of Staff ang hindi pagtutuloy ng court martial, by all means file with the Ombudsman. Fair naman po ang ating ombudsman, si dating Justice Martires na ngayon. So wala akong duda na kung ano man ang magiging decision nun, it will be fair and in accordance with law. Hindi gaya ng dati na parati tayong nagtataka kasi yung appointee ni Noynoy ay minsan very highly political yung mga decisions. So dahil malaki ang tiwala natin ngayon dun sa mga, lalong-lalo na dito sa ombudsman, by all means, ni-encourage ko kayo na kung galit kayo, file. Okay? Last 2 questions. Ano lang po natin. Yung mga nag-sign na, please get more people to sign. Kasi the more people who sign up for that one, ay mako-convince natin ang Commission on Elections i-conduct yung parallel manual count. Sabi ni Ned, saan po ba pwedeng i-sign yung petition? Nakapin po dun sa top ng Luminous page. Punta lang kayo sa Luminous by Trixie Cruz Angeles dito sa, and Ahmed Paglinawan dito sa Facebook at nakapin po dun sa top ng page. It's the first post. Yun ang unang mo makikita. Sabi ni ako si Duterte, absentee voter kami dito sa Japan. Ask lang po bakit si Rojas tahimik. Syempre natatakot siya na makamatalo siya sa susunod na election. Remember, nanggaling na siya sa isang pagkatalo, hindi po yata siya matutuwa na pati sa pagtakbo niya sa senador, mali siya. Tandaan po ninyo, lahat po halos ng mga kaalyado ni dating Presidente Noynoy ay dumidistansya na pati dun sa kulay ng dilaw. So, alam natin na worried sila. Sabi ni Jose Caldera, dito ako nakabase sa Cebu. Pwede po ba ako mag-file ng kaso against Galvez? Opo. Sabi ni Kuya Chef, matatawag ho ba na insubordination ang ginagawa ng AFP dahil tila hindi nila kinikilala o nire-respeto ang proclamation ng Pangulo? Pwede. Pero hindi ko alam po kung ito ay maiko-consider na administrative case laban sa Chief of Staff. Subukan po rin natin. Walang mawawala. Kung matalo, sige, we'll find something else. Okay, one last question. Sabi ni Ramiel Brafas, do we have the right to require Trillanes to explain this multiple times to visit China? Yes, but we cannot compel him to answer. I mean, he cannot be compelled to answer unless there's a warrant from a court or an order from a court to explain. Normally, hindi po pa kikialaman ang discretion ng mga senador with regard to that. So, meron siyang travel order from the Senate President at pinayagan po siya ng hukuman. Sorry, nalito ako. Yung visit to China. Maaari, pero as we can see, he has refused to answer multiple times as well. Paano natin siya mako-compel? Yun na nga yung problema eh. The only way we can make him accountable for something that doesn't constitute a crime is to not vote for him again. Okay. Uulitin ko, yung petition po natin ay nakapin sa top ng Luminous page, yung page po kung saan itong FB Live nag-broadcast. So, go to Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, nakapin po dun sa top ng page, yung post na may picture ng mga ballot boxes. Just click on that link and it will take you to change.org where you can sign up. Hindi po kami nagre-require ng bayad or donation. Yung donation po na hinihingi ay hinihingi po yan ng change.org. Hindi po kami ang humihingi yan and you have the option to skip that. So, wag po kayong mag-aalala kung wala kayong credit card or anything like that, wala pong bayad ang pag-sign up dito sa change.org petition natin. Ang ideal natin is to reach 100,000 pero gayon pa man, once matapos ni Attorney Ahmed yung pag-formulate, pag-draft ng petition, whether we get 100,000 or not, we will file with the COMELEC. Wag po kayong mag-alala, siya na lang po yung iniintay ko and ginagawa naman po niya, nakikita po natin na ginagawa niya. At ito ay may full support ni Attorney Glenn Chong. Hindi na po natin ginugulo si Attorney Chong dahil siya po ay nangangampanya at inaasikaso yung kaso ni Red Santillan. Okay? Maraming salamat po sa pagsusubaybay ng lahat ng mga live dito sa Luminous. Kung hindi pa po kayo nagla-like or follow, please like and follow Luminous by Trixie Cruz Angeles and Abin Paglinawan at click nyo po yung see first. In addition to that, mag-click po kayo ng notifications dito po sa Facebook Live natin para sa susunod na live ay meron kayong notifications. 8 to 10 ng umaga din po, nasa Karambola tayo, everyday, Monday to Friday, sa DWIZ 882, may Facebook Live din po tayo on the DWIZ page na pinopost din po natin dito sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan.
Please encourage everybody to like and follow para mas marami pong nakarinig ng ating mga live at saka dun sa mga postings kung saan ini-explain natin kung ano po ang nangyayari dito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope everybody has a good night. Yung mga nanonood sa ibang bansa, I hope you also have a good day. So ulitin po, and see you in Karambola and Tambayang Mocha at Me tomorrow.